45 kilo. Ay, man yung 50. Cake 150. Bongga. Oo, gani. Seven? Four. Dito lang tayo. Mainit to. Dito ah. Ay, 12 ma'am. 12. Hindi na ako nabigyan ng 14. Ha? Oo, 1 room. It is a great pleasure to welcome all of you to this very special celebration, the 31st wedding anniversary of our beloved couple. Tonight, we gather not only to celebrate the passing of another year, but also to honor the 31st wonderful years of love, commitment, understanding, and partnership. Let us give a warm round of applause to our celebrants as they make their grand entrance, starting with Eliza, Christopher, and Izia Gabriel. Next up, we have Alexi and Clarissa Nicole Mandawe. Please help me welcome the couple, Mr. and Mrs. Apollo Mandawe. Victories and countless blessings. Through every season of life, they have remained each other's source of strength and inspiration. Once again, ladies and gentlemen, please give a round of applause to our couple, Mr. and Mrs. Apollo Mandawe. Sabihin mo, oy, maraming kapatid, sister, brother, maraming salamat sa presensya mo ngayong gabi ito at nandito tayo sa 31st anniversary of Apollo and Pearly Mandawe. Ayun, pakisabihan siya. Yung katabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masaya kami dahil umabot kami ng 31 years together. Lalo kaming naging masaya dahil ang mga inimitahan namin ay nakaabot dito. At sa side nito, mga kapatid dito lahat. Sa side nito, mga kapatid dito. Dito na side ang boss ko po sa opisina, si Regional Director. Kasama ko po si General Roy. Then, mga sakop ko po sa puro po namin. Nandiyan po. Then, sa side na ito, mga kamag-anak. Then, we have also Jofano Creations. Diyan kami sumasandal pag may mga ganitong okasyon.
Kaya magandang tingnan ang damit namin. Then, si Miss Jane nandun with the Zumba girls. Thank you very much for coming. Si Sir Jimmy nandun sa kabila. Sama na ibang mga kaibigan din natin. So, 31 years, di siya birong lakbayin para sa dalawang mag-asawa. Kaya, maraming naging bunga ito. May 3 kami na. Isang babae, si Eliza yung panganay, si Alexi yung pangalawa. Then si Clarice Nicole yung pangatlong anak namin. Then gusto ko rin i-recognize si Christopher Tan, ang husband ni Eliza. Then also, Hazel Gabriel Tan. Ayun ko. Babay sa lahat. Yan. So, welcome. Pagsaluhan natin yung pinaghandaan namin. Maging masaya lang tayo lahat. Walang mabigat dito sa program. Hindi kami kayo kahirapan. Mag-enjoy lang tayo. So, magandang gabi po. Welcome. Alright, so thank you so much. Ngayon, so excited naman lahat. Anniversary, of course, nandito po ulit si Tatay Apollo Manaway para sa kanyang love story. Ako talaga ang pinakabida sa gabi. Yung istorya ko lang yung aming love story. Kasi kailangan natin yung istorya para may gawin tayo dito. Pero may tandaan kayo kasi may mga prizes kami na inihanda doon. Ano tawagin natin? Mga tumbler lang naman, ibibigay namin basta may makasagot sa mga tanong. So, ang lahat ay nagsimula noong September 1990. Ang gano'n lang. Yung flashback yan. Kami po ay taga Cotabato City. So, ang simbahan namin na doon sa Cotabato City. And once upon a time, naging president ako ng Kadiwa. Yung Kadiwa naman ay tinatawag na kabataan, may diwang wagas. Isang grupo sa loob ng Iglesia ni Cristo wherein 18 years old and walang mga asawa. Kahit 40 ka, kaliwa ka pa rin. So that Sunday, nagkaroon kami ng patawag ko ng meeting. Mapulong yan sa amin. So lahat pumasok na. Then may pumasok na 3 magaganda sa likod. So, mati-mati. Then, i-request ka agad yung 3 magaganda. Ang pwedeng tumayo kayo kapatid, parang bago kayo sa likod namin. So, tumayo sila. Magpakilala kayo, magpakilala naman. Doon, nakita ko si Pearly. Yun ang first meet namin. Tapos, hindi pa lang tapos nung tinanong ko, saan po kayo nakatira? So, sa iglesia kasi, before, yung mga kadiwa, may time na sa isang buwan, nagdadalaw kami sa mga kapatid. So, yun ang pinaka-reason. Saan po kayo nakatira? Para puntahan namin kayo. Yeah. Yun ang simula. Then later, nalaman ko na mag-aawin pala siya. Sa iglesia kasi may choir. Yung choir na yan, isa sa madugong trabaho sa loob ng iglesia. Kasi alam niyo, may time na araw-araw sila mag-practice. May time na madaling araw, practice sila. May time naman ang schedule nila ng practice gabi. Pag alam ko na mag-practice sila, doon ako sa kapilya ay maupo ko sa gilid. Para pag matapos ang practice, ihatid ko na siya. Bantay sa lakay. Ngayon naman, katandaan niyo yung unang date, September 1990. First meeting. Saan kami nakita? Sa Pulong. Saan lugar? Sa lugar ng Cotabato City. Sa Cotabato City. Then, so tuloy-tuloy na yan. Siyempre, parang bata pa mo ako. Parang hindi siguro ako marunong pa mangligaw. Sama-sama lang, sama-sama. Hanggang sa nagkaintindihan din. Tapos, nung isang gabi, pinatawag ako nung, kasi nagtatrabaho siya sa Cotabato City.
Ang kanyang amo ay Inchik. Sino yun? Si Banisi ang kanyang amo. So, stricto si Banisi, bakit daw ako parating pumupunta sa bahay nila? Sabi ko kasi, naliligo ako kasi, hindi ka pwede dito ligaw kasi mag-aral ka muna. Sige, nag-usap kami, sige mag-aral ako, pero balik pa rin ako ng balik doon. So, January 10, 2003. Yung sinagot mo ako, January 10. New Year nung umuwi siya, tapos pagbalik niya sa Cotabato, parang 2 years siya pa naligaw niya. So, pagbalik niya ng Kwan, si Perdy kasi taga-baka siya. So, pagbalik niya ng Cotabato, sinagot niya ako. So, from that time on, basta may ensayo, may practice ang choir, doon ako. Siyempre, pag may pulong ng kaliwa, ako man yung mga siwa, ako yung mag-lead. So, nandun din ako, hinatid ko rin sila. And also, during Sundays, nagsasama kami kasi guro ako ng kabataan, tapos siya pangulo siya ng kasi sa iglesia kasi may mga bawat dako, may mga pagsama ng kabataan yan. So kami mga teacher sa kabataan, may time na i-assign ka sa dako, sa kabilang dako. So, pangulo ko doon. Pangulo siya ng kabataan. So pagdating ko doon, siyempre, magkita na naman kami. So nagka-dinulupan talaga. Tapos, iba sa lahat, sa ibang magkasintahan kami, bakit? Hindi po ako nagbibigay ng rose, hindi ako nagbibigay ng candies, hindi ako nagbibigay ng chocolates. Kasi wala na akong pera. Actually, pag dumadalo ako sa kanya, binadala ko tinapay. Introduce ko sa kanya yung lato. No? Alam niyo yung lato? Yung seaweeds na bilog-bilog. Lato, gusto. Kasi sa kanila sa South, parang hindi yata nila masyado pinakain doon. So yung trabaho ko, magdala ng pagkain, wala mga chocolate. Then, wala din kami date kasi busy siya sa trabaho, busy ako sa pagkaaral, tapos may football pa ako, halos hindi ko yung man. Pero may time na nakapanood kami ng sine kasi nanalo ako ng Name the Tune Contest sa DXOL. Ticket sa sinihan yung napalalunan namin. Yun, nanood kami. Yun lang, nanood lang. Then, pagkatapos nun, tuloy-tuloy na. Maraming mga pagsubok kayo. Hanggang sa nag-decide kami na mag-asawa. Ganun lang. Alam niyo yung taon kami nag-decide? 23 years old kami. Kubata. Sabi nga nila, bata pa mo namiga. So, we go to the SWD, mag-seminar ka. Then tinatanong kami, sigurado talaga kayong dalawa. Magtingin na lang kami, sigurado kami, sigurado. So, we entered the new chapter of our life. June 12, 1995. Ikinasal kami. Kanya, June 12, 1995. Ganitong araw. Bakit namin pinili yung June 12? Kasi ikasal kami taga Cotabato City. Ikasal kami sa South Cotabato. Sa Surala kami kinasal. So sa lokal ng Surala. Yan. Makasaysayan yan sa amin. So gano'n, kinasal kami doon, June 12, 1995. Then after that, hindi namin inisip na maging mahirap ang buhay. Hindi namin inisip na magkaroon ng ganyang pagsubok. Kami yung tipo ng tao na go ng go lang. Go ng go lang. Tapos ang pera namin noon, tama na rin. May time na pagdating ng kinsinas, halos paminsan 100 na lang maiwan. Pag sundo, buhay na naman. Kaya parang pag nawala yung 100 sa'yo, patay
kami dito. So, ganun ang buhay namin. Pero tuloy-tuloy lang. Hindi kami nagtanungan, bakit wala kami masyadong pera. Basta tuloy lang ang buhay. Then, natuto kami mag-ipon. Then, lumabas si Eliza, December 5, 1996. So, first na pinanganak niya. So, doon kami sa Regional Hospital. So, anong pera namin? Wala dito. Tapos masakitin si Eliza. Yun ang pinaka-challenge, yun ang unang pagsubok sa buhay namin. Bawat sweldo, nasa ospital kami sa buhay ito. Pero we never question God kung bakit gano'n. Wala na kami. Paminsan sa isang isda, sa isang tilapia, hatiin namin sa kabila ang tanghalian, sa kagagawa. Pero we never, hindi ko makita na, hindi ko maalala na nagalit kami bakit ganito. Wala, go lang kami ng go. Then nakita si Eliza ni Dr. Ken. Sabi niya, bigyan dito ng gatas. Anong gatas ba ang pinapainom dito? Hindi yung gatas niya, no? May mga gatas na pambata, no? Tapos, ito si Eliza kasi may ingay. May mga ganyan. Tinanong, anong gatas mo? Sabi ni Eliza, Nido. Nido ang gatas. Pinagalitan kami ni Doc Ken. Sabi, hindi ito bata. So, mula noon, si Doc Yan ang nagabigay ng gatas sa kanya. So, vitamins, binigyan. So, hanggang sa lumaki si Eliza, nakasurvive kami sa buhay na yun. So, wala kaming no complaints. Then, sabi ni Eliza, mag-pray ako para magkaroon ng kapatid. Sabi niya, ano gusto mong kapatid? Lalaki. Sige. Okay. Sige, nag-pray daw si Eliza. Siguro malakas din si Eliza sa ating Panginoong Diyos. Kasi nabuo ang isang lalaki. Ayun, lumabas si Alexi. Sana si Alexi? Lumabas si Alexi. Ngayon lang, mga after 3 days, si Eliza, binabatay niya si Alexi. Sabi niya, Tay, ano yan? Pwede ba isa uli ito si Alexi? Kasi matigas na masyado ang ulo. Hindi. Pag hinigi mo na, sa atin na yan. Ganon si Kuya. So, pero love siya ni Ate. So, tuloy-tuloy na naman. Tuloy-tuloy na ang buhay. Then, lumabas din si Clarice Nicole. Yan ang aming pangatlong anak. So, ganon ang aming love story. Ipon lang. Ang ginagawa na yung pag-sweldo, ipon. Ipon ang ipon. Tapos pag marami na, nanood kami ng sine. Actually, nanood na kami ng sine, manonood kami. Pero, naiiwan pa rin kami ng ipon. Hindi na kami katulad ng dati na nauubusan talaga. Hanggang sa gano'n na naging habit namin ipon ng ipon. So, sa aming mag-asawa, never na Alright, so now comes the sweet part of our celebration. May we invite everyone, or our couple of course, to the center to slice the cake. Okay, dyan na sila. As they cut slice the cake together, let us symbolize the sweetness of their journey and many joyful years still ahead. Ayun. So magsusubuan sila, kagaya ng yung bagong kasal pa din. Sabi nila kung gaano daw kalaki yung cake na isusubo mo, gaano daw kalaki yung pagmamahal mo. Tayo parang ang liit tayo. Alright, so once again, ladies and gentlemen, samahan niyo ako sa countdown natin and then magsusubuan ko yung couple natin. And 4, 3, 2, 1! Happy 31st wedding anniversary! Ayun! Palakpakan naman natin! Nakasal po natin! Ayun, Mikey! More beautiful upcoming years. Since this is the 31st year, so there's might be another decade of your story. So you are now entering into 31, 32, until another decade, 40 years. And I hope you will go into that. I think that's all. Thank you. Gwapong-gwapong ako ng ating couple. Kuya Gab! Thank you. Good evening, everyone. Happy anniversary. Yay!
Alabi na, nagtatay. Gab, I love you. Thank you. Happy anniversary, Mamita and Tatay. What do you wanna say? Your message to Nanay Tatay. I love you. This is nothing. That's all. Hey! Alright, so thank you so much, Kuya Gab. Now let's proceed to Alexi and Manlawe. Especially sa parents ko, happy 31st wedding anniversary. So, wala na ako masyadong masabi kasi nasabi na ni ate lahat. At saka English pa yun. Sorry, di ako masyadong marunong English. Pero, magpasalamat ako sa inyong dalawa dahil sa pagpalaki sa akin, even though matigas yung ulo ko. As tatay said earlier, matigas talaga yung ulo ko. No? Pero, at least, matigas yung ulo ko, hindi rin ako nagkasunod sa inyo sometimes, pero yung nag-teach sa akin ng lesson, yung experience ko. So, I'm getting better now. Ano may sakit? So, yun lang po. Maraming salamat, Tay. I gotta put some spotlight on you. No problem. Sige lang, mainit. Yeah, you're okay. Just keep going. Yun na nga, Tay, happy 31st wedding anniversary. Enjoy your night and stay healthy and God bless. Thank you po. Yay! Alright, dahil binagyo at nilinaw tayo 7.8, ayun. Wala tayo kuhinte. Tanungin natin yung kung kailan. Sige, so let's proceed to Clarice Nicole Manlawe. Good evening, everyone. Di ba madungog akong tingong, pero I would like to say happy wedding anniversary to my parents. As a child, ang love yun sa aton nga parents ang atin. So happy wedding anniversary to my parents. So as a child, ang love story sa aton nga parents kaya ako ginang introduction sa aton kung ano ang love of marriage. Sorry. Yeah, so nang pagdako ko na-shake sa akon nga amo ni ang way para maglast ang marriage. Makita man naton kay nakaabot sila 31 years. So I am very happy to have them. So thank you so much for being there. And I know love is real because it is here and it continues to live within me. So yeah. Alright, so 31st wedding anniversary. Makakaba pa ang lalakbayin nyo. Pero sa kwento ni Apollo, lalong nakilala ko kayo. Bagamat magkakasama tayo sa tungkulin, so nakita ko yung pagka-generous nyo, yung pagtupad nyo ng tungkulin. Nakita ko kung gaano kayo katatag. At ito nga, sa oras na ito, papasalamat kami dahil nakasaksi kami sa inyong wedding anniversary. Ang totoo ay marami kaming nalaman at yung dinaanan ninyo, nare-recall din namin yung dinaanan namin. Pero sabi ko nga, mahaba pa ang tatapuin nyo. Dahil 31 kayo, kami na mag-asawa, sa September 25, 50th anniversary namin. Wow! Kung lulubin ng Ama, siguro magkikita-kita tayo. Ka Polo, ka Perly, tuloy-tuloy lang.
Ang masasabi ko lang sa inyo, huwag niyong sayangin ang panahon. No? Habang kayo'y malalakas, huwag niyong sayangin ang panahon. Sabi ko nga kay Mrs. ko, habang bata tayo, sigihan natin. Mabuhay tayo ng masaya. Huwag natin sayangin yung panahon. Hello, mayroong gabi sa tanan. Kahit hindi man Ilonggo. Sige, first of all, congratulations no, for 31 years. Indeed, God is good sa inyo kabuhi. So, in-request din ni Pearlie nga mag-attend dito kay gusto niya daw mag-message. Okay. So, naghimugit ako sa message, no? Ang title sa akong message is A Love Built to Last. No? And 31 years, actually, ang iban wala pa nag-abot sa 20 or 25 na wala na partner, no? And I believe grabe din ang foundation, no? So, siling gani sa Ecclesiastes 4:12, no? New International Version. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Tonight, as we celebrate this wedding anniversary, we give thanks to God for His faithfulness through the years. Marriage is not merely the union of 2 people. It is a covenant established by God and strengthened by His presence. No, kay kung hindi siya presensya sa Ginoo, ang tao madali din sa tentasyon, no? So every marriage experiences seasons of joy, challenges, victories, and trials. Yet the secret of lasting marriage is found in a verse, no? When husband and wife are joined together with Christ at the center, their relationship becomes like cord and 3 strands that is not easily broken. So the years maybe bring changes in appearance, circumstances, and responsibilities, but true love grows deeper when it is rooted by God's love. Ang roots nyo, ang 3 nyo kabata, may 1 ka apo, and apos to come, no? And I'm so proud nga, kung may apo ka na gani, it's another level of joy nga ginahatag sa kabuhi. Because I have my 4 grandchildren, no? So, ang wish ko gid sa inyo, more grandchildren. Kaya mo man ang promise ni Lord, kung mag-asawa kita, we will expand the territory and multiply. So, love is not only about romantic feelings, no? It is daily choice to forgive, to serve, to encourage, and to remain faithful. As you celebrate another year together, remember that every shared prayer, every sacrifice, every act of kindness, and every challenge overcome has woven by God into a beautiful testimony of His grace. May your love continue to reflect Christ. Love. May your home be filled with peace, joy, and unity. And may the Lord bless you with many more years of walking hand in hand, serving Him together, and inspiring others through your godly marriage. Happy wedding anniversary. May God continue to be the center, strength, and foundation of your marriage. Silinggan, it's in Numbers 6:24-25. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. To God be the glory sa inyo mga kabuhi padayon sa pagpalanggaanay. Congratulations and happy anniversary. Alright, so thank you so much. Of course, Mom, Jeanette, the piano daw. Ayun. So,